ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isa sa mga bansa sa mundo na may konserbatibong kultura ang Pilipinas. Pero base sa datos ng Philippine Statistics Authority, lumalabas na isa sa bawat 10 Pilipina mula edad 15 hanggang 19 nabubuntis. Hiwalay pa ito sa 19 na kaso ng HIV/AIDS na nadadagdag kada araw. Kaya ang Department of Health gustong palalimin ang sexuality education program sa mga paaralan. Kasabay nito ang pamimigay ng kondom sa public secondary school students na nasa edad 15 hanggang 24. Ang reproductive health to ay batas na ipinatupad sa Pilipinas kung saan ang lahat ng tao na nasa society natin ay bibigyan ng kaalaman tungkol sa contraceptives, including condoms, pills, etc. Health law, isa to sa mga batas na pinapatupad ngayon na ginagawan legal yung paggamit ng contraceptives like condoms at pills para mapigilan yung magdami ng populasyon at mga batang nabubuntis. In my personally speaking, I disagree because I think it's hindi kasi ako nag-try ng mga contraceptives and be very active in sexual life when I believe that for any person to engage into sexual action, there's always this commitment and discipline not to I'm not saying you don't plan your conception, hindi ko sinasabing no, I'm not saying you have many children. What I'm saying is a person should have this strong sense of discipline na hindi ka gagamit ng contraceptives or artificial medicine to control your birth. It's a matter of discipline, tsaka yung moral values mo na you should not engage into premarital sex or extramarital sex. Well, personally, masaya ako nung narinig ko yung RH law. Kasi marami sa society natin, especially teens, na hindi aware sa sex. And ngayon na napatupad na siya, I think na may iwasan yung teenage pregnancy and of course, masusolusyonan yung problem sa population. Sex education, sa pagkakalam ko, yun yung mga pinag-aaralan sa mga ibang schools tulad lang sa US na kung saan nagkakaroon ng intercourse ang babae sa mga Sa aking palagay, ang sex education ay isang paraan ng pagtuturo sa mga tao na about sa usapin ng pakikipagtalik at yung sex education, mas nagagawa pa nitong mapalalim yung tingin ng mga tao sa hindi lamang sa pagtatalik at kundi na rin dun sa mga komplikasyon na tungkol sa pagtatalik. Ang sex education para sa akin, yan yung pagtuturo sa mga kabataan ng mga impormasyon tungkol sa reproduction. Tulad nga yung mga maaaring maging consequences at siguro precautions na rin para sa mga kabataan.
personally, again, I think na dapat na ipatupad to kasi, number one, pag tinignan mo kasi yung mga elementary students these days, masyado nang malawak yung perspective nila. Exposed sila, number one, sa social media, exposed sila sa society, peer pressure, exposed sa lahat. Which means na, since maaga silang pamulat, dapat maaga din nilang malaman kung ano yung ibig sabihin ng sex at kung paano ito mapigilan or kung paano hindi sila papasok sa teenage pregnancy. I think na mas appropriate sa high school and dapat introduction lang pagdating sa elementary. Kasi we must remember na yung mga bata, hindi pa sila masyadong malawak yung pag-iisip, although exposed sila. Pagdating naman sa high school, I think na dapat hindi lang theoretical yung pagtuturo sa kanila. Dapat bigyan sila ng, for example, contraceptives. At ano yung mangyayari pag ginamit nila yun? I think so. Sobrang mali ito sa edukasyon. Pati na rin sa Pilipinas kasi yung center natin is Catholic or Christian tayo lahat. So, nagre-reflect yun sa beliefs natin sa church. So, base din sa information or sa culture natin, sobrang hindi siya nararapat sa na-implement yun sa school natin kasi mag-neglect yun sa mga students. Magiging coercion to na pipilitin mo na i-inject yung information sa isang bata na alam mo naman yung isang bata, hindi niya pa kaya ma-absorb yung information, particularly yung sex education. Para sa akin, ang nararapat lang doon is yung pagpapatupad ng sex education sa college. Actually, yung high school masyado pang bata. Sa college, pwede yun. Sa elementary, hindi ako sang-ayon doon. Kasi masyado pang bata yung isip ng mga bata para malaman yung mga ganong bagay. Even though na nagiging aware na sila o nagiging curious na sila sa kung paano ginagawa yun. Pero hindi ako sang-ayon doon sa mga bata. Ang mga nakapanayam ay nahahati sa dalawang magkasulungat na panig, ang sang-ayon at ang hindi sang-ayon. Dumako muna tayo sa punto ng mga sumasang-ayon sa pagpatupad ng sex education sa Pilipinas. Ang kanilang argumento ay may ibubuod sa isang pahayag. Kaalaman ang solusyon sa mga problemang naidudulot ng pakikipagtalik. Sa kaalaman na maaaring magkaroon ng mga malubhat na kamamatay na sakit sa pakikipagtalik, iiwas at lilihis ang kabataan sa mga aktibidad na may kinalaman dito. Gayon din, kung ang mga kahihiatnan o consequences ng maagang pagbubuntis, tulad ng pagtitigil sa edukasyon, pagtugon sa pangangailangan ng mga anak, at siya ring kahirapan ng anak na mabuhay ng maayos, ay ipinaalam sa mga teenager, mas pag-iisipan nila ang posibleng resulta ng kanilang mga aksyon. Ang kabilang panig naman, ang mga hindi sumasang-ayon sa pagpapatupad ng sex ed ay mayroong isang nananaig na punto. Hindi ito angkop na ituro sa kabataan. Ayon sa kanila, hindi pa handa ang mga kabataan sa ganitong uri ng kaalaman. Nais nga ng sex ed na bawasan ang mga kaso ng teenage pregnancy at STDs, subalit maaaring maging kabaliktaran ang epekto nito. Sapagkat alam ng mga teenager na mayroon silang abilidad at kakayahan na gawin ang mga sexual na aktibidad, maaaring hindi na nila pansinin ang mga babala. Maaaring prioridad nila ang kasiyahan o pleasure ika nga, at kalimutan na lamang ang mga konsekwensya o kahihiatnan ng mga aksyon nila. Ang dapat magpigil at magkumbinsin ng kamalian ay maaaring magdulot